Kaibigan, isang mapagpalang oras na pag-aaral. Isang kagalakan na makakasama ka namin dito sa Oras na Pag-aaral Studio. At ito'y isang pag-aaral sa salita ng Diyos na magbibigay sa iyo at tayong lahat na kagalakan sa ating puso habang tayo naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabanggit ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Ang mga hindi ko pa nabanggit, dalangin namin na kayo'y patuloy na pagpapalain ng ating Panginoon Diyos na siya ang may-ari at may-akda ng ating buhay. Maraming salamat sa mga naglalagay, nagsusulat dyan sa comment section na masisipag kayo at mahigit na 100 na, magdadalawang-daan at patuloy na nagbabahagi sa programang ito sa iba. Dahil patuloy na nalalaman namin kung saan ito nakakarating ang programang ito. Kung kayo'y nagsusulat dyan sa comment section, kung nanonood kayo dyan sa YouTube, pwede kayong magsulat dyan sa comment at patuloy nyong i-download yan yung ating outline at patuloy nyong masundan ang ating pag-uusap at pagtatalakay sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ganon din ang lahat ng mga sumusubaybay sa AWR 360. Dalangin namin na kayo patuloy na palalakasin ng ating Panginoong Diyos habang naglilingkod at naghihintay sa Kanyang malapit na pagdating. Ang ating mga kasama dito sa studio ay ganun pa rin. Patuloy na masigasig na kamanggagawa ng ating Panginoong Diyos. Una dito ay si Pastor Lito Cadaw. Siya po ang isa sa mga guro sa School of Theology sa Adventist University of the Philippines. Kumusta kayo, Pastor Lito? Mabuti naman, Pastor Ray. At sa ating mga taga-subaybay, muli po ay nais kong bumati ng magandang araw sa inyo. Saan man kayo naroroon sa balat ng lupa, ang biyaya nawa ng langit ay inyong maranasan. At sa oras na ito, gusto ko ring espesyal na banggitin ang aking mga magulang na laging nanunood. Kasi ang aking ina, Pastor Urbi, Pastor Ray, ay hindi na siya nakapupunta ng church dahil sa bagay concern sa kalusugan, pero lagi siya nanonood at siya ay suki talaga simula't simula pa ng oras ng pag-aaral. Ay, nakita ka na. Ngayon ay pangalawang mga kasama natin dito ay si Pastor Ray Salo. Siya po ang Behavior Formation Officer ng Manila Adventist College at Executive Director ng Asia Association of Clinical Pastoral Education. Kumusta kayo, Pastor Salo? Mabuti naman, Pastor Orbe. Maraming salamat sa pagkataon. Narito na tayo sa Lesson 12 at binabati rin natin ang ating mga taga-subaybay, lalo't higit sa ating mga kapatiran dyan sa Marikina Conception Church at lalo na sa ating mga elders Dan at yung nanay ni Elder Q na laging nanonood din sa ating pag-aaral. At napakagandang accommodation at pag-welcome ng ating mga kapatiran sa Conception noong nag-concert ang Cherubim Choir ng Manila Adventist Church. Maraming salamat sa inyong pag-aaral. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang aniyahan sa isang panalangin. O Panginoong Diyos, Ama naming banal, ang iyong salita ay patuloy na aming pinapag-aralan at patuloy na nagsasalita para sa amin. Nawa po ay ang iyong biyaya at kalubaan kami ng presensya ng Banal na Espiritu upang maintindihan namin at maisakabuhayan ang mga salitang ito na galing sa inyo at palakasin at maging masigasig sa gawain habang naghihintay sa kanyang pagdating. O Panginoon Diyos, nawa po ay patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Ganon din po ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pang-12 na paksa natin sa pag-aaralan natin ngayong linggo ay may pabagat na pag-ibig at katarungan, ang dalawang pinakadakilang mga utos. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa 1 Juan 4:20. Ito pong sinasabi, kung sinasabi ng sinuman, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Ganda. At ganun pa man, buuin natin ang ating leksyon, tatalakayin natin sa 3 punto. Ang 3 puntong ito ay mag-uumpisa sa 3 L. Una dito ay love and justice, command compassion,
Pangalawa ay love and justice confront corruption. Ang pangatlo ay love and justice cultivate community. At ang mag-uumpisa na magpapaliwanag dito sa unang punto, at bago niyan ay introduce muna natin, magbigay ng introduction si Pastor Salo. Pastor Salo, anong ibig sabihin nito? Okay, atin mo po nang i-connect mga taga-subaybay ang ating lesson noon sa ating lesson ngayon. Merong 3 connection doon sa ating lesson noong nakaraang linggo na ano pa bang gagawin ng Panginoon Jesus? Wala na siyang pwedeng gawin para lang may pakita sa atin ang pagliligtas at ang kanyang pag-ibig. Ang Panginoon ay ipinakita niya ng lahat kung gaano niya tayo kamahal. Tapos, binigyan rin niya tayo ng equal opportunity to response. Ngayon, ang pag-response natin, it is an exercise of the gift of freedom. At pang-apat na punto dyan, isa lang dapat ang motivation. Dahil minahal tayo ng Diyos, mag-response tayo din sa pagitan ng pag-ibig. Yan ang connection. Now, punta na tayo dito sa ating lesson. Ang ating lesson naman, ito'y pinapakita sa ating lesson ngayong linggo na ang pag-ibig natin sa Diyos ay inseparable or intrinsically connected sa ating pag-ibig sa kapwa. Yan ang pinakatema ng ating lesson ngayong linggo. Na punta tayo sa unang punto. Ang unang punto natin ay love and justice command compassion. Saan ba natin makikita specifically ang command na yan? Makikita natin yan sa Micah 6:8. Pakibasa daw po, Pastor Orbe. Ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Okay. Merong 3 punto diyang mahalaga na nais nating ibahagi. Una, ipinakita ng Diyos sa tao. Ano ang kanyang pinakita? Yung buhay ni Kristo. Paano ba ang buhay ni Kristo? Yun ay merong itinakda siya. Paano? Ano yung mga tinakda? Na ano daw? Lumakad sa, pakibasa daw yung 3 punto. Pastor Gumawa na may katarungan. Gumawa ng may katarungan. Sunod. Umibig sa kaawaan. Umibig sa kaawaan. Lumakad na may kapakumbabaan. Lumakad na may kapakumbabaan. Oh. Yung 3 na yan, yan yung ipinakita ng Diyos sa pamagitan ng buhay ng ating Panginoong Hesus. At yan din yung itinakda na ating sundan. So, kailangan, pag tayo sumusunod sa Kanya, we observe justice, mercy, at compassion. Now, specifically, papaano ba binigyan ang command to compassion? Compassion out of what? Matthew 22:34 to 40. Matthew 22:34 to 40. Dito ang tinatawag na 2 greatest commandments. Pinapaliwanag dyan ng ating Panginoon Jesus. 34 to 40. Matthew 22:34 to 40. Diyan lang tayo iikot sa unang punto. Ngunit nang marinig ng mga Pariseo na napatahimik ni Jesus, ang mga Sadyuso ay nagtipon sila. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay nagtanong sa kanya upang siya ay subukin. Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa 2 utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Paliwanag natin ng konti dyan, no? Napakamahalaga itong concept taga-subaybay. Unahin natin yung attitude. Yung attitude ng grupo na yun na may kasamang lawyer, ang attitude talaga nila, hindi sila pumunta doon para makinig at matuto. Anong attitude nila? Pumunta sila doon para subukin ang ating Panginoon Hesus at maghanap ng kamalian. Kaya wag din tayo magtaka na sa panahon ng mga lesson review at discussion, may mga magtatanong na hindi naman gustong matuto.
gusto ko talagang subukin kung nag-aral ka ba o hindi. Kasi noon pa man, may ganyang attitude na. O, ito nga, nagtanong sila. So, paano nila sinubok ang ating Panginoon? Ang sabi, ano ba ang ang greatest commandment? Di sinagot sila ng Panginoon. Dalawa, ibigin mo ang iyong Diyos sa buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Na anong ibig sabihin yan? Pag sinabing buong puso, that is all your affections. Pag sinabing buong kaluluwa, all your priorities. Pag sinabing buong isip, all cognitive occupations. Ngayon, ang pangalawa din, kagaya na nito. Ano daw yun? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pagka sumobra kasi ang pag-ibig mo sa kapwa kaysa pag-ibig mo sa iyong sarili, maabuso ka. Pag sumobra man ang pag-ibig mo sa iyong sarili kaysa pag-ibig mo sa kapwa, selfish ka. Kaya ang ginamit dyan, as. Ang as is a comparative conjunction. Meaning, it must be equal. Ang pag-ibig mo sa sarili mo ay ganun din dapat ang pag-ibig mo sa iyong kapwa. Pag sumubra or kumulang, magka-problema ka dyan. Bakit? Pag sumubra yan, maabuso ka. Yan yung tinatawag sa psychology na low self-esteem law. Kadalasan, naabuso kasi mas gusto nilang masaktaan. Mga martir yan. Pag sumubra naman ang pag-ibig mo sa sarili, kaysa pag-ibig mo sa kapwa, selfish ka. Ito naman yung mga nang-aabuso. Either of it, that is not the plan of God. Matindi ito. Kailangan nating i-apply yan sa ating buhay, mga kapatid, sa ating pag-aaral ng leksyon, sa ating pagtatanong. Maraming mga nagtatanong na alam ang sagot para susubukin kung alam at pinag-aralan nung nagtuturo ng leksyon. Kaya hindi magandang paraan yan. Nagaya ng mga paresyo at sagyuso nito, mga kapatid. Yung mga nagtatanong na alam at sagot at nanunubok ay nagpapakitang gilas lang iyon. Paresiyo yan. Paresiyo yan. Pero, pag sinabi mo maganda ang ating leksyon, idadagdag ko ito na aking napag-aralan, ay maganda iyon. Kundi hindi yung maganda ating leksyon, pero mayroon akong mas magandang sasabihin. Hindi rin maganda iyon. Kundi ang pinakamaganda nito, pagkita natin ang pag-ibig, pagsuporta doon sa nagtuturo o kanino man, at mayroon akong concern na napag-aralan at ito yung aking napag-aralan sa salita ng Panginoon Diyos. Ay talaga re-respetuhin ka pa ng teacher na nagtuturo. Kaya't ito'y magbibigay pa ng mas malalim na kawaan at respeto ng mga nakikinig sa iyo. Pero kung ipapakita mong mas magaling ka pa sa lahat kaysa yung teacher, na parang napapahiya pa yung teacher, ay ano na? Ito yung lawyer. Lawyer na ito, mga kapatid. Ito yon yung sagot ng aking tanong. Walang nakakasagot sa inyo kaya ako na rin ang nagtanong at magsagot. Ay, hindi. Ba't ka pa nagtanong? May sagot ka pala. Kaya, magandang punto ang pinapaliwanag nito, mga kapatid. So, bawat isa sa atin, may compassion tayo, may kawaan. Pinapakita ng Panginoong Hesus dito sa tanong na ito, o sa unang punto na ito, na tayo ay may pag-ibig, pero nakasaklaw, kaakibat ang hustisya na mayroong tamang pamamaraan na kaawaan sa bawat isa sa atin. Ano, Pastor? Maganda yung nabanggit yung punto. Pero totoo naman po yun na wag na po kayong magtanong kung alam na po nyo ang sagot. At wag po kayong manunubok ng kakayanan ng mga nagtuturo ng lesson. Anyway. Magdagdag na lang. Balikan po natin yung punto. Kasi po yung ating unang punto ay love and justice. Ang sabi po ay command compassion. By nature, tayo pong mga tao ay, sa bagay, ang ating karakter ay wala tayong sakdal na pag-ibig. O sabihin natin tayo ay walang compassion. Pero yung punto ng ating lesson ay maganda ho kasi ang sabi ay ibigin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip at ipinaliwanag po ni Pastor Ray. Ang punto ko pong gusto kong banggitin, naniniwala ako na unless na ibigin natin ang Panginoon at yung pag-ibig ng Panginoon ay mapasa atin, naniniwala akong susunod na yung tinatawag nating pag-ibig sa kapwa.
Hayaan po natin na ang ating pag-ibig ay maging vertical, magsimula sa vertical na pag-ibig, na ibig sabihin ay pag-ibig at relasyon natin sa Diyos. Sa ating relasyon sa Diyos at sa ating koneksyon sa Kanya, na yung pag-ibig ay ating nararanasan, nadarama sa araw-araw, naniniwala ako na yung pag-ibig natin sa kapwa ay mahahayag. Dahil doon, sapagkat si Kristo sa Kanyang pag-ibig ay mapag-compassion, mahabagin. Ayan. Naniniwala ako na magiging tayong mahabagin, hindi dun sa tao lang na gusto nating kahabagan. Ayan, ano ho. Kundi lahat ng kahabag-habag ay alam nating talagang mahahabag tayo na kagaya ng ating Panginoon. Dahil doon, ibig sabihin po natin, kung imposible natin na magmahal ng iba, magiging po yung posible kung yung pagmamahal ng Diyos ay ma-develop sa atin at mapa sa atin. Kaya kung naalala po niyo, dati ating binanggit na isa sa shareable character o nature o attribute ng Panginoon ay yung pag-ibig, yung po'y kanyang ibinibigay, ipinapadama para atin ding maipadama at maibahagi sa iba. Walang issue masyado dito, Pastor Orbe, yung pag-ibig natin sa Diyos. Walang issue dyan. Kasi bagaman Diyos lang nakakalam na hindi talaga fully tayo nagmamahal sa Kanya paminsan. Pero walang issue kasi lahat ng tao willing ibigin ang Diyos sa buong puso, buong kaluluwa at buong isip. Ang may issue dito, yung pag-ibig sa kapwa. Sa kapwa nga. Oo. Kaya ang ating Panginoon Jesus, nagbigay siya ng very important, 2 litra lang. Ang dyan, ang as. Pag sinabing as, nabanggit ko kanina, ang tawag dyan is a comparative conjunction. Comparative what? In terms of quality, quantity, value, action, and service. Dapat equal yun lahat. Kaya maraming nagkakaproblema kasi may mga tao na sobra yung pagpahalaga nila sa kanilang kapwa kaysa sarili. Pagka ganyan ka, madali ka talagang maabuso. Maganda yun yung sinabi mo, comparative conjunction. Comparative conjunction. Dapat patas yan. Yung pagkumpara mo, mapagpatas mo, balanse. Balanse. Walang lamang dyan. Kasi pagka mahal mo naman ang sarili mo, kaysa kapwa mo, maging selfish ka. Kaya nga ang ating Panginoon, patas lang yan. Hindi ka maabuso, hindi ka rin mang-abuso. So kung paano mo iisipin yung sarili mo, ganun mo rin din sa kapwa. Paalagaan mo yung sarili mo, ganun sa kapwa. Kung saktan mo yung sarili mo, saktan mo rin yung iba. Hindi ganun. Kaya kung sinasaktan mo yung iba, saktan mo rin yung sarili mo. Ganun yan. So ibig sabihin, equal siya in all terms. So maganda yan mga taga-subaybay ha. Kasi may maling concept na mahalin ang kapwa kaysa pagmamahalin mo sa sarili mo. Hindi ho yan ang sinabi ng Diyos. Kundi gaya, sinabi niya. Kaya purihin ng Panginoon Diyos, napakaganda. Sa pangalawang punto tayo, Pastor Lito, ang ibig sabihin nito ay yung confront corruption. May love and justice. Ayan. Maganda po ang ating lesson. Talagang yung una ay ang pag-ibig at katarungan ay iniuutos sa atin na maging mahabagin. Ang sabi ko kanina ay kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, mahahayag yun sa iba at hayaan natin na mai-extend yung pag-ibig ng Panginoon sa iba. Dako tayo sa pangalawa. Ang pangalawa nating punto ay love and justice, confront corruption. Una pong ating liwanagin ay yung sahitang confront. Pag sinabi ng ating confront, ito po ay nangangahulugan na china-challenge ng love and justice yung corruption. Hindi lang tina-challenge, pwede po nga ating sabihin, gamitin yung term na kanyang nire-resist o kayang inu-oppose. So ang pag-ibig at katarungan ay laban sa tinatawag nating korupsyon. Ang Biblia po ay maraming bagay na binabanggit tungkol dito. At ang maliwanag pong unang punto na ating pong pwedeng makita ay ina-address po ng love and justice yung tinatawag nating social injustices. Yung pang-aapi na tinatawag natin o sabihin nating panlalamang. At itong pang-aapi at panlalamang ay maliwanag po na ito ay violation o pagsalangsang sa mga kautusan ng ating Diyos. Bumasa po tayo ng ilang talata. Una nating basahin ay ang payo ng isang pantas na tao sa Biblia, si Haring Solomon.
tunghayan po natin ang 22:22 at saka 23 ng Aklat ng Kawikaan. Huwag mong nakawan ang dukha, sapagkat siya ay dukha. Nigipitin man ang nagdadalamhati sa pintuang bayan, sapagkat ipinaglalaban ng Panginoon ang panig nila, at sinasamsaman ng buhay ang sumasamsam sa kanila. Malupit po yung payo na yan. Ha? Pero ang maliwanag po dito, dun sa binabanggit ng talata na ang sabi sa atin ay yung mga mahihirap, wag nating pagsamantalahan. Hindi po yun maganda. Ha? Yung pang-aapi, hindi po yun maganda, mga minamahal na mga kapatid. At totoo na ang Diyos ay laban sa ganito. Kaya nga ang sabi, pati ang buhay ay sasamsamin kapag ating inaapi yung mahihirap. Ay ang malungkot, minsan, yung sahitang korupsyon kasi, malimit natin yung ikinakapit ay saan? Sa mga may kapangyarihan. Kasi sila yung kayang magsamantala. Ha? At nagkataon naman na ang pwede mong pagsamantalahan ay yung alam mong mas mababa kaysa iyo. Dahil doon naaabuso nung mga abuso, yung mga kahabag-habag na walang kapangyarihan na binabanggit ng ating lesson na hindi ito kapahayagan ng pagmamahal. Kaya nga yung pagmamahal na balanse ay pagmamahal ng equal sa sino mang tao. Kaya maiiwasan dito na yung mga nasa mababa at yung sabihin nating walang kapangyarihan ang pagsamantalahan. Kaya gahon na lang ang utos sa atin. Sa Old Testament pa ay meron pa rin pong binabanggit kahit po sa community ng bayan ng Diyos. Basahin po natin yung Levitico 19:15. Levitico. Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol. Huwag kang magtatangi sa pagkatao ng dukha, ni itatangi ang pagkatao ng makapangyarihan. Kundi hahatulan mo ang iyong kapwa ayon sa katarungan. Katarungan ang binabanggit at binabanggit yung paghatol. Kasi ang tendency nga, kagaya ng aking binanggit, yung mga mahihina, mapagsamantalahan. Yung makapangyarihan, sapagkat takot ka, kahit naman sa ating batas minsan, kaya meron tayong naririnig na mahirap talaga ang maging mahirap. At maganda talaga yung ikay maraming pera at may kayamanan. Kaya ang Biblia po ay maliwanag na itinuturo na ang pag-ibig at katarungan ay nilalabanan at inuupos ang tinatawag nating korupsyon. Hindi lang yon. Dito po sa binabanggit nating confront corruption, sa halip meron pong magandang payo. Ayan, tunghayan naman natin yung, kaya na po binanggit na yung Micah 6:8 na ang sabi, ang ating gagawin daw ay to act justly, to love mercy, and walk humbly sa harapan ng ating Panginoon. Pero meron pa pong dagdag na payo kasi binabanggit naman sa Aklat ng Mga Awit. Sa Aklat po ng Mga Awit, sa Kapitulo 82, talata po na 3 at 4, meron pa pong karagdagang payo naman dito si Haring David. Bilang makapangyarihan po ito, ano ang kanyang payo? Bigyan ninyo ng katarungan ang mahina at ulila. Panatilihin ang karapatan ng napipighati at dukha. Sagipin ninyo ang mahina at nangangailangan. Iligtas ninyo sila sa kamay ng masama. Kompleto? Ha? Talagang, bakit po ito'y idinidiin sa Biblia? Ha? Na parang bakit laging ina-address yung mahihirap na dapat sila'y bigyan ng katarungan, dapat itrato ng parehas, at dapat silang hindi apihin. Kaya nga po aking binanggit kanina na ang malungkot sila yung madaling pagsamantalahan. Pero maliwanag po yan, mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan, na ang pag-ibig at katarungan ay labis-labis na nilalabanan at inuupos po nito ang korupsyon. Dahil dyan, karagdagan po nito, ang totoong relihiyon, sabi po ng ating punto at ng ating lesson, true religious life involves alleviating suffering and injustice. Kaya ang tamang relihiyon, ang tamang pamantayan sa buhay, saan man tayo naroon, sa iglesia, sa pakikipagkapwa-tao, dapat nating itaas ang pagdurusa at ang mga injustice. Bumasa po tayo ng ilang talata. Papaano natin ito gagawin? Kasi mahirap naman na atin lang binanggit na nilalabanan ng kahabag at pag-ibig at saka ng katarungan ang mga tinatawag ng ating korupsyon. Ang tanong, ano naman ang ating gagawin para itong mga nakakahabag-habag, mahihirap, at sabihin nating maaaring less fortunate ay ating maabot? Tingnan po natin sa aklat ng aklat ni Isaiah.
Hindi ba ito ang ayuno na aking pinili, na kalagin ang mga tali ng kasamaan, na kalasin ang mga panali ng pamatok, na palayain ang naapi at baliin ang bawat pamatok? Hindi ba ito ay upang ibahagi ang iyong tinapay sa nagugutom at dalhin sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan? Kapag nakakita ka ng hubad, iyong bihisan, at huwag kang magkubli sa iyong sariling laman. Kung magkagayoy, sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw, at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay sa likod. Kung magkagayoy, tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot. Ikaw ay dadaing at siya ay magsasabi, narito ako. Kung iyong alisin sa gitna mo ang pamatok, ang pag-alipusta at ang pagsasalita ng masama, kung magmamagandang loob ka sa gutom at iyong tugunin ang nais ng nagdadalamhati, kung magkagayoy, sisilang ang iyong liwanag sa kadiliman at ang iyong kadiliman ay magiging parang katanghaliang tapat. Yan ang kapahayagan ng pag-ibig. Na ang sabi sa atin ay, ito ang totoong relihiyon na nahahayag ang pag-ibig. Na yung katwiran ng Panginoon ay sinabing bantay sa ating likod, gabay natin. At binanggit, babanggitin ko po yung ilan. Ang sabi dito ay, ang tamang gawin ay kalagin ang tali ng kasamaan. Okay, maraming anyo ng kasamaan. Ibig sabihin, yung mga masamang tao'y tulungan nating makapagbago. At pag sila'y nakalaga natin sa kasamaan, lalakad na rin sila ayon sa pag-ibig ng Panginoon. Binanggit din dito yung ang sabi ay, kalasin ang mga panali ng mga pamatok. Kaya social injustice yan na maliwanag. Yung pang-aapi, yung pang-alipusta na binabanggit ni Pastor Isalo na oppression. Ay talagang totoong laban po ang Panginoon dito. Ang ating gagawin, sa halip na ito'y gawin, bantayan natin ang ating mga gawa na gumagawa tayo ng may katuwiran, kahabagan at lumalakad na may kapakumbabaan. At ang sabi dito, kahit yung pagbabahagi ng tinapay sa mga nagugutom, sa mga nangangailangan. Actually, akin ngang iniisip minsan na yung palang taong nangangailangan na yung pagkaitan at wala kang ibinigay kahit ano, parang pinatay mo na rin. Parang pinatay mo na rin. Ay, kumbaga, kung meron ka naman pwedeng itulong, actually, yung mga nangungutang nga minsan, pag ayaw mong magpautang, may sekreto, pastor. Pag nangungutang at alam mong baka hindi ka mabayaran, tulungan mo na lang. Ay, hindi masama ang loob. Hindi yung tinanggihan mo, hindi mo man lang pinahiram ng pera, hindi ka rin tumulong. Wala kang ginawang maganda. Ay, halimbawa, nangangailangan ng pera. O nangungutang, alam mo hindi marunong magbayad. Kasi ang sabi sa atin ay, yung pag-ibig sa kapwa, hindi naman ipapayag kang ikay-apihin. Ay, alam mong dakilang mangungutang, na dakilang hindi marunong magbayad. Bigyan mo na lang. Pag nangutang ng 10,000, alam mo hindi ka babayaran, bibigyan mo 2,000. Kahit hindi ka bayaran, walang masama ang loob. Siya naman, hindi nabigo sa iyo. May mga pangaraan. So ngayon, sa puntong ito, mga minamahal, doon sa ilang mga binabanggit, dalhin daw sa bahay, medyo mahirap-hirap ito, kahit ang mga dukha, nakaranas ako ng ganyan, nung ako'y bagong pastor pa lang, ay pagkalipas ng 2 linggong pinatuloy ko yung tao, pakain ko sila, pati yung anak ay pagatas ko pa. Pagkalipas ng 2 linggo, pati yung gamit ko sa bahay nalimas. Medyo malungkot na pangyayari. Pero sabi ko sa kabila nito, at least ginawa ko ito ay hindi sa kanya, ginawa ko ito dahil ang alam ko ay ginawa ko ito sa taong nangangailangan dahil talaga naman dumating sa bahay, talaga nawala. So ngayon, maraming bagay, bihisan ang hubad, paramtan sila, at ang sabi ang nagdadalamhati tulungan sa mga bagay na ito, atin pong naa-alleviate ang suffering sa mga nangangailangan at atin pong nagagawa ang justice. Purihin ng Panginoon Diyos. Ito yung pinakasentro ng ating leksyon ngayon, Pastor. Dahil love and justice ito. Dahil sa ating title ng lesson natin ay tema ay love and justice. Ang pinakamaganda dito pa ay pag ginawa na natin ito, may pangako. Ano yung pangako niya, Pastor? Sisilang ang iyong liwanag sa kadiliman at ang iyong mga panalangin pag tumawag ka sa Panginoon ay sasagot sa iyo. Ang mahalaga dyan, Pastor, kailangan natin ma-emphasize ng balanse. Na ang sinasabi dyan, ito kasing corruption,
konsekwensya ng power. Hmm. Ibig sabihin, may power yung mga nagkukurap. Hindi makapag-kurap yung walang kapangyarihan. Wala. Ibig sabihin, nandiyan ka sa pwesto, whether ecclesiastically or politically, may pwesto ka. At lahat tayo may ganyong katayuan sa ating kalagayan. So, ang tanong dyan, nagkukurap ba tayo? Konsekwensya ng power. Pangalawa, ang sinabi dyan ng Panginoon, tulungan yung nangangailangan. Hmm. Hindi dyan sinabing tulungan mo yung mga manluloko. Yan. Kailangan balansin dyan ating pagtingin dyan, ha. Marami kasi, sobrang dami dyan, lalo ng chaplaincy department dyan sa amin. Alam na alam mo, itsura pa lang, tapos yung script. Kasi pagka kinundon mo yung nagkukurap, ibig sabihin, nagkundon ka, accomplice ka doon sa kanyang pagkukurap. Oo. Pagka nagbigay ka rin dito sa alam mo ng nanluloko, ini-empower mo siya na nanluloko pa. Pero iba rin yung kahit alam mo nang hindi siya makabayad, binigyan mo, yung binanggit ni Pastor Lito, out of your own compassion, iba naman yon. Kasi alam mo na talaga eh. Ngayon, kung pattern na dyan na manluloko, ang laki ng katawan, ayaw naman magtrabaho, tapos binigyan mo pa, parang ini-empower mo siya ngayon na maging tamad. Hindi yon ang contemplation ng Panginoon. Hindi yung pag-ibig sa kapwa. Hindi yon. Pagkukundon nyo. Alam mo, nagkurap na nga dahil kaibigan mo. Ipinagtanggol mo pa sa committee. Di, pareho kayo. Di pareho kayong maniningil sa Diyos pagdating ng panahon. Bihira na ngayon, Pastor, ang tumatayo talaga sa tama at may prinsipyong tumayo at labanan ang katiwalian. Lalong-lalo na pag mas mataas ang iyong harapin at labanan. Dahil tiwali ang kanyang nagawang nakita mo. Abay, unang-una dyan ay isipin yung posisyon mo. O baka mamaya maalis ka na. Pangalawa dyan ay mapapahiya ka pa. Kaya karamihan dito ay bihira ang tumatayo ng tama. At unfortunately, at tayo sa Panginoon at meron pa rin mga ganyang mga tao ngayon. Unfortunately, yung political setup ng ating bansa ay talagang ginagawang negosyo ang politika. Paano ba naman kasi mag-i-eleksyon na? Nakaangat din naman kasi ang publiko, nakabukas na yung palad para tumanggap ng mga bayad sa kanilang buto. Di siyempre, gumasto ng malaki, binabawi tuloy. Saan galing yun? Kaya nga, sa taxes natin, kaya Roma Kapitulo 13, ang masaklapan yan, kung tayo mismo as organization, kahit hindi na sana tax exemption, ini-exempt pa natin. Corruption din yun. Bakit ayaw natin magbayad ng buhis? Gumagamit naman tayo ng kalsada. Gumagamit tayo ng ilaw, ng lahat. Because, sabi nga ng Panginoon Hesus, sa Matthew 22 pa rin yan, give unto Caesar, What is Caesar? What is due to Caesar. Give unto God, what is due to God. Taxation is a lifeblood of a nation. Tapos ayaw mo magbayad ng buhis, nakikinabang ka sa ating nation. Mas malupit pa dyan, may buhis na nga binabayad, kinurakot mo pa. At ang mas malupit talaga, Pastor, ito yung pinakamasakit talaga sa lahat. Kung tithes na mismo at offering, kinurakot mo pa. Mas maatim ko pa yung kinurakot yung buhis kaysa yung tithes at offering ng iglesia at mga kapatid. Ayan ang kinurakot mo. Wala na. Siguro yung pinakamainit ng part ng kung meron mang ganon ng imperno, yun ang sayo. Mahirap yun. Dahil tumatawag tayo yan ng mga katakot-takot na mga consequences pagdating ng panahon. Kaya isa sa mga prinsipyo natin dito, Pastor, kahit mag-isa ka, basta tumatayo ka ng tama, hindi ka pababayaan ng Panginoong Diyos. Pero kung sumama ka sa karamihan na hindi naman tama yung mga desisyon nila, may consequence. Ay may consequence yun. Hindi ka sasamahan ng Panginoon dyan. Kaya mas magandang tayo tumayo sa tama, kahit tayo mag-isa lang, kahit wala na tayong kaibigan, basta alam natin na tama ang ating tayo, at tama at matuwid ang ating sinusunod, mga kaibigan. Panginoon ang kasama natin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Kaya maraming salamat sa pangatlong punto na tayo. Pangatlong punto, Pangatlong punto ay love and justice, cultivate community. Ito'y paliwanag, Pastor Salo.
Continuation ito. Matapos natin dito sa pangalawang punto, dito tayo sa pangatlo, community naman. Itong love and justice, nagkukultivate siya ng community. May dalawang klaseng community. Una, yung community of wrongdoers. Yun yung nagkukondon ka. Hindi ito ang community na kinocultivate ng love and justice. Yung injustice at opposite of love, nagko-cultivate din niya ng community. Ano yun? Community of corrupt, community of oppressor, community of lawbreakers. Pero itong love and justice, nagko-cultivate siya ng tamang community. Anong community yon? Community of loving people, community of caring, at community of people who confront corruption. Ang tanong, nandyan ka ba sa kanyang community? Paano natin malaman kung nandyan ba tayo sa ganyang community? Merong kwento sa banal na kasulatan. Napakasikat ito. Itong kwento ng isang mabuting Samaritano. Lucas Kapitulo 10. Bigyan natin ng background. Noong unang panahon, ay itong mga Hudyo at mga Samaritano, although magkamag-anak sila nung umpisa, kasi itong mga Samaritano ay mga descendant yan sa mga Hudyo na ninirahan doon sa Samaria. Nagkaroon sila ng sariling pagsamba sa Mount Gerizim kasi nga ayaw silang tanggapin. Ngayon, pareho silang nagbabatuhan ng putik. Parang kagaya ng politika natin ngayon. Nagbabatuhan sila ngayon. Sabi ng mga Samaritano, kami Mount Gerizim. Sabi ng mga Hudyo, kami naman dito talaga sa Israel. At hindi talaga sila nagkakasama. Pero sa John chapter 4, brinake yan ng ating Panginoon Hesus. Pagdating na dito sa Lucas 10, meron ng example na binigay ang ating Panginoon Hesus. Ngayon, papaano ba natin mapahayag na tayo ay narito sa ganyang community? Kung ang ating attitude ay maging kagaya nitong mabuting Samaritano. Merong isang nilooban, hindi yan ninakawan. Iba, pastor, sa batas yung theft. 358 ng Revised Penal Code, ang theft defined is this way. Yung kinuha mo ang isang bagay na hindi alam. Pero pag alam niya, tapos may element of force, ang tawag dyan, robbery. Robbery. Mas matindi ang punishment dyan. Ito ay nilooban siya. Robbery ito. Nirab. Ngayon, nung nirab na siya, nauna yung Levita, hindi tumulong. Nauna yung pari, or pastor siguro yun, or rabbi, hindi rin tumulong. Ngayon, ang pangatlo, Samaritano. Ito lang yung tumulong yung Samaritano. Ngayon, nung tumulong siya, dinala niya doon sa inn, may instruction siya doon sa mga taga-alaga sa inn. Verse 35, yun ang iyong basahin, pastor. Anong sabi? Nang sumunod na araw, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi niya, alagaan mo siya at sa anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Sa isang community, meron niyang sequence of events. Anong sequence doon? Nakita niyo yung tao naghihingalo. Ngayon nagkaroon siya ng compassion. Tinulungan niya. Hindi natapos doon. Dinala niya sa bahay na pagamutan. Hindi rin natapos doon. Hindi naman kasi pwedeng gamutin mo lang ng libre. Yan pa naman ang uso doon. Ay kami dyan sa ospital, ang daming gustong magpalibre. Daming gustong magpalibre. Yung pamarahin pera. Ano akala mo? Meron pa naman tayong batas dyan na sa akin very unfair yung batas na yan. Pero mong hindi ka pwedeng tumanggit, gagamutin mo talaga. Tapos, kung walang maibayad, hayaan mo na lang. Ano ka? Hello? Ay, hindi naman pwedeng libre. Kaya ito, binayaran niya. 2 denaryo, malaking halaga yan. Pera yan ng Kuwait. Malaki ang value niyan. Ngayon, nung yung binayaran niya na, sabi niya, kung kulang pa, babayaran ko. So, paano natin malaman? Unang punto sa pangatlong punto. Neighborly love across cultural boundaries. Kung meron na tayong pag-ibig that will across cultural boundaries, baka nandyan tayo. Hindi yung Samaritano lang, Hudyo lang, Adventist lang, Catholic lang, Baptist lang, Iglesia lang, among others. Pag nag-across ka na doon, isang punto yan. Pangalawa, proactive against injustice.
proactive ka against injustice. Ibig sabihin, talagang ayaw mo ng injustice. Proactive ka dyan. Hinahadlangan mo na. At kung nakalusot man yung may mga injustices at corruption, nilalabanan mo yan. Habulin mo yan. Kahit manalo ka man or matalo, hindi yun ang issue. Ang mahalaga, lumaban ka ba? Oo. Hindi mo hinayaan. Hindi mo hinayaan. Pangatlo, personal actions must be demonstration of love, justice, at mercy. So kung may action ka man, demonstration yan dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo ang hustisya, mahal mo ang kaawaan. Ang opposite niyan, pakitang tao ka lang. Yun lang. Ayun yung opposite niyan. Nakakagawa, yun yung tanong mo yan sa akin, di ba, nung nakaraan. Sabi ko, hintayin natin yung lesson 12, sasagutin natin. Nakakagawa din ba ng mabuti na wala sa Diyos? Oo. Mabuti yun intrinsically. Pero hindi yun mabuti extrinsically. Pero ang requirement ng Panginoon Diyos, yung extrinsic at saka intrinsic must be coherent. Yun yung mabuti. Kaya, in conclusion, kung yung gawang mabuti na hindi coherent intrinsically, hindi talaga yon ma-qualified as mabuti in the eyes of God. So, panglimang punto sa pangatlong punto. Love and justice are inseparable in the life of a believer. Pagka-believer tayo, much more empleyado tayo sa ating simbahan or kung saan man tayo na institusyon. Impossible at inseparable na nagpropromote tayo ng love and justice and we are doing corruption among ourselves. Mas malaki yon ang responsibility. At yun yung pinapatumbok ng ating Panginoon actually sa audience ng kwento ng Good Samaritan. Sapagkat yung mga audience niya noon ng mga Hudyo ay sila-sila lang ang tinutulungan. At ang paningin nila sa kapwa ay wala talagang halaga. In the same manner, ganun din naman ang mga Samaritan. Kaya nga nung humingi ang ating Panginoon Jesus ng tubig doon sa isang Samaritana, ang laking taka niya. Sabi niya, ha? Hello? Hudyo ka ah. Samaritana ako. Tapos maghingi ka ng tubig? Pero later on doon, nagkaroon sila ng conversation, naramdaman ng Samaritana na very caring ang ating Panginoon Jesus, nag-establish ang ating Panginoon Jesus ng community na galit sa corruption, community na gumagawa ng mercy, community na may compassion. Sabi niya, hindi ka lang propeta. At yung tinatago niya ay isinishare niya na. Bakit? Nakatagpo niya na kasi ang ating Panginoon Jesus. Oo. Kaya ang ibig sabihin dito, mga taga-subaybay, huwag ka nang pumunta sa iba, tingnan mo na lang sarili mo. Kung sakaling may ugali pa ikaw or ako ng corruption, baka hindi pa natin lubusang nakatagpo ang Diyos. Kung sakaling may ugali pa tayong nag-u-oppress ng kapwa, baka hindi pa natin pinayagan ang Diyos na tayo'y kanyang palakasin. Kung nag-uugali pa tayo na hindi tayo supportive sa community in terms of justice, mercy, and compassion, baka kailangan pang buksan talaga natin ng lubusan ng ating sarili upang ang banal na espiritu ay makapanahan at kung siya ay manahan, makikita sa atin ang mabubuting gawa. At pagkatapos nakita, ang kapurihan ay kanino? Sa Panginoon. Sapagkat grace is not against effort. Grace is against merit. Ano ibig sabihin? Yan kasi ang lagi pinagtatalunan. May participation ba tayo? May effort ba o wala? Siyempre meron. Kaya nga, tanggapin mo eh. Pero ang tanong dyan, kanino ang merit? Sa Diyos. Kaya nga sabi niya, pag nakita, in-illustrate na natin yan dun sa ilaw, pag nakita ang ilaw, kanino talagang ilaw yan? Hindi yan ilaw ng bumbilya. Ilaw talaga niya ng source. Kaya nga ang tawag dyan, bunga ng Espiritu. So in conclusion, love and justice cultivates community of love, faith, and justice and mercy.
So, ibig sabihin nito, Pastor, ay positive ang tinutukoy nito na linangin, paunlarin, at pagyamanin ang kultura na maayos na may katapatan, may pag-ibig, may hustisya ang ating samahan. Kaya pag ito'y nakikita sa ating buhay, nakikita sa ating pagsasama-sama, ay masaya yan. Mapayapa yan. Kung ating pagsasama ay mayroong positibong pag-iisip na may pag-ibig ng bawat isa at mayroong hustisya, ibig sabihin ay tinutuwid natin ang mali. Tinutuwid natin at inaayos natin, may compassion tayo. Labanan natin ang korupsyon. Kahit tumayo tayo na mag-isa, ay ang Panginoon ay nagbibiyaya sa atin. Huwag tayo nagpapabaya sa mga ganyan. Ano, Pastor? Ay sino naman ang aayaw ng ganyang community? Yun nga actually ang kinakailangan nating community. Na ang komunidad ay merong pag-ibig at may katarungan. At dito sa ating lesson, napakaliwanag naman na yan, dalawang bagay yung binabanggit dito. Hindi lang kakamuhian mo yung sabihin nating injustice, saka yung corruption, katiwalian, kundi gagawa ka ng ganon at hindi lang gagawa ka ng ganon na sabihin nating ayon sa katarungan, meron pang extra mile. Okay, yung parabola kasi ng abuting Samaritano, actually extra mile yun eh. Ha? At yung punto ng extra mile ay hindi yung wala naman akong ginawang pangit sa iyo, okay na yon. Hindi yung iiwasan ko lang na gumawa ng pangit sa iyo. Isang bagay kasi yun eh. Yung hindi ka mag-akto ng injustice, ikaw ay hindi gumawa ng masama, isang bagay yun, okay yun. Pero hindi yun sapat. Ha? Kasi yung lesson natin doon sa mabuting Samaritano ay extra mile. Na yung dalawang nauna, walang ginawa. Wala din ginawang masama. Pero wala din ginawang mabuti. Laking problema yan. Pag ganyan ang community na walang ginagawang mabuti ang iyong kapitbahay, hindi ka rin gaganahan. O kaya, bilang isang mahanampalataya, at wala ka rin ginagawang mabuti dun sa mga kapitbahay mo, sasabihin ng kapitbahay mo, wala din naman pinagkaiba, parehas lang naman pala kami. Pero ikaw, kung ikaw isang mahanampalataya, na wala kang ginagawang masama sa iyong kapitbahay, at gumagawa ka naman ng mabuti, sasabihin ng kapitbahay mo, yan ang kapitbahay, at yun yung ginawa nung mabuting Samaritano. At ang sabi natin ating lesson, wala kang pipiliin. Total, medyo mayaman-yaman ng kaunti, kaya dito ako nagawa ng maganda. Ari namang isa'y medyo parang pulo-pulubi ng kaunti, ay medyo iwas-iwas ako ng kaunti dyan. Basta wala akong gagawing masama sa kanya. Hindi din tama yon. Kaya, ibig sabihin, yung pag-extra mile mo, ay i-extend mo, hindi ka namimili ng tao. Ayan, ha? Basta may prerequisite doon, Pastor. Oo, totoo Anong naman prerequisite doon? Nangangailangan. Ang problema kasi yung tinutulungan, yun namang di nangangailangan. Ay kaya nga, talibasa yun may advantage na iniintay pala. Kaya nga, yun yung sinasabi, natanggap mo na yung iyong reward. Sa ating mga leader, meron akong suggestion na kasong inyong basahin. Very relevant ito. Ang title po, i-type nyo lang sa Google, Austria versus NLRC. Ulitin ko sa ating mga leader na nakikinig ngayon at sa ating mga membro at kahit sino man. Basahin nyo ang Supreme Court decision na Austria versus NLRC. Bakit? May issue dyan about injustice in terms of ang issue, pinaka-issue dyan is illegal dismissal. Diniscuss na rin dyan kung ano ba yung dapat mga employee. At sa ating mga leader na may kapangyarihang magdesisyon, tingnan nyo rin dyan ang mga element of employment or not employment. Kasi baka sa ating mga organization, sa simbahan mismo, wag na tayong lumayo, baka marami tayong ginagawang mga operation without knowing. So ulitin ko, basahin nyo ang Supreme Court decision. Maikling kaso lang yan, pero napakamalaman na kaso na yan. Ano yan siya? Ang tawag niyan, Pastor, ay landmark decision. Ilista ninyo. Austria versus NLRC. Magandang decision yan ng Supreme Court. Maraming salamat sa napakagandang paliwanag at
salita ng Panginoon Diyos na patuloy na ito'y lumalago, lumiliwanag, lumilinaw ang ating kaalaman patungkol sa salita ng Panginoon Diyos. Itong love and justice ay lubhang naintindihan natin ito. Hindi talaga ikaw mabuti kung wala ka namang ginagawang masama. Sabi nila, wala man akong ginagawang masama sa kapwa ko. So ako'y mabuting tao. Ay, hindi talaga tama yan. Oo. Eh, ang tamang relihiyon ay pinabasa mo sa akin kanina. Yung tumutulong at na umiibig at ganun din ay ito'y nagbibigay ng mas maayos na buhay ng mga tao. At walang pinipili. Tatlo yan, Pastor. Kailangan malinaw, ha? Tatlo yan. Wala kang ginagawang masama. Tapos gumagawa ka ng mabuti. Yan. Tapos may isa pa. Nilalabanan mo ang masama. Katiwalian. Tatlo yan, ha? Wala ka ng ginasawang masama. Tapos gumagawa ka ng mabuti. Tapos nilalabanan mo ang kasamaan. Pag hindi yan buo yung tatlo, yan yung tinatawag na elements of a good person. Purihin ang Panginoon Diyos. Maraming salamat, mga kaibigan at mga kapatid, sa patuloy na pagsusubaybay. At bago tayo magtapos, makakarinig po tayo ng isang awitin at hingin natin si Pastor Lito sa isang panalangin. Maging Panginoon, pag-ibig ni Jesus ay walang kapantay. Mahal niya ang sanlibutan. Tuwa't siya ang aking nadama kay Jesus, sapagkat niligtas niya ako ng kaniyang pag-ibig. Siya'y napako sa krus at ako'y kaniyang tinubos. Pag-ibig niya ay walang kapantay. Pag-ibig ni Jesus ay hindi nagbabago mula nang siya'y aking maging Panginoon. Pag-ibig ni Jesus ay walang kapantay. Pag-ibig niya'y pag-ibig ko. Tuwa't saya ang aking nadama kay Jesus, sapagkat niligtas niya ako ng kaniyang pag-ibig. Siya'y napako sa krus at ako'y kaniyang tinubos. Pag-ibig niya ay walang kapantay. Tuwa't saya ang aking nadama kay Jesus, sapagkat niligtas niya ako ng kaniyang pag-ibig. Siya'y napako sa krus at ako'y kaniyang tinubos. Pag-ibig niya ay walang kapantay. Pag-ibig niya ay walang kapantay. Tayo po'y manalangin. O Diyos ng mapagmahal, kami po'y nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa iyo bilang aming Diyos. Iyo po kami binigyan ng paalaala na bilang
iyong mga lingkod, hindi lang kami iiwas na gumawa ng masama, kundi gagawa kami ng mabuti at aming lalabanan ang masama at ipagtatanggol ang kabutihan. Samahan po kami sa paninindigan sa bagay na ito. Opo. At tulungan po kami na ang pag-ibig ng Diyos na aming tinanggap, nararanasan at patuloy na lumalago ay maging pag-ibig na amin pong maipagkakaloob sa iba, sino man sila sa aming kapaligiran. Gawin din po kami nga pagmatyag, pagkalooban din kami ng karunungan, upang maging totoo din sa amin na magawa din naming matanto at malaman kung sino ba ang mga hindi naman nararapat bigyan ng extra mile sapagkat yun ang kailang gawain. Kaya ngayon pong oras na ito, amin pong itinatalaga ang mga katotohanan ng aming napag-aralan na ito'y mapatanim sa aming buhay at bilang kaanib ng isang komunidad na bayan ng Diyos, ito ang maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na paggawa at paikisalamuha sa ibang mga tao. Dinggin po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagsusubaybay sa programang ito, Oras na Pag-aaral. Ganon din sa lahat ng mga sumusubaybay sa AWR 360. Pagpapalain kayo ng Panginoon Diyos. Mahal kayo namin. Lahat ng mga nariritong nakikinig at susubaybay. Maraming salamat po.